统管理人员和员工 DZXL 558新年快乐，恭喜发财。Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, awayan sa weteng operations dahilan umano nung Atimonan incident. Ang NBI tinawag na ambush ang insidente. COMELEC tiniyak na hindi babalik sa mano-mano ang eleksyon sa Mayo. Jordanian journalist na si Bakera Chani na mataan umanong nagpa-firing kasama ng Abu Sayyaf Group. June Losada muling nagpasaklolo sa mga madre pero tiniyak na harapin niya ang kanyang kasong graft. Negosyo panuntunan sa pagtanggap ng mga trabaho nirefasohon ng Ifugao Provincial Government. At sa ibayong dagat, siyam ang patay sa lindol sa Solomon Island. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes na ngayon, February 8, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Tayo po ay live na live sa DXIC 711 RMN Iligan, DYHB 747 RMN Bacolod, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro at DXDC 621 RMN Davao. Live pa rin international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Awayan sa teritoryo ang sa weteng operations ang tinitingnan ngayong anggulo ng NBI sa Atimonan, Quezon incident kung saan 13 ron ang namatay. Ayon sa NBI, posibleng agawan sa kontrol ng operasyon sa weteng ang motibo sa umano'y naganap na shootout batay sa kanilang report. Sa 56 na pahinang final NBI report na isinumite kahapon kay Pangulong Noynoy Aquino, lumalabas na ambush ang isinagawang operasyon ng grupo ni Police Superintendent Hansel Marantan laban sa grupo ng umano'y wetting lord na si Vic Siman matapos nitong pasukin ang ilang lugar sa Southern Luzon. Ang ilang lugar, partikular sa Quezon Province, ay sinasabing hawak ng isang tita Dinglasan na umano'y kapatid ni Marantan. Una nang itinanggi ni Marantan na may kapatid itong tita Dingsalan at hindi awayan sa kontrol sa wetting operation sa kanilang motibo sa isinagawang checkpoint. Iniyak ng Komisyon ng Elections na hindi mauwi sa mano-mano ang 2013 midterm elections. Ito ay sabi ng mga batikos na binabato ng mga kongresistang miyembro ng minorya dahil sa ilang aberya nung isinagawang mock elections. Ayon kay Chairman Sixto Brillantes Jr., huling opsyon na nila ang mano-manong eleksyon at ito'y kapag nagkaroon lamang ng matinding problema. Dagdag pa ni Brillantes, hindi basta-basta man ibalik sa mano-mano ang halalan
dahil tinatakda sa Republic Act 9369 na dapat idaos ang halalan sa pamamagitan ng automation. Kabilang sa malaging problema nga sa nasabing mock elections, ang ilang insidente kung saan hindi gumana ilang precinct count optical scan machine o PCOS machine. May mga balota rin pong hindi tinanggap ng makina o iniluwa at may mga dobleng boto sa ibang posisyon pero binasa pa rin ng makina ang balota. Samantala tiniyak ng COMELEC na maayos nila ang problema bago ang halalan sa Mayo. RMN Nationwide Report. Jordanian journalist na si Baker Atiani namataan umanong nagpa-firing kasama ng Abu Sayyaf. Kasama natin sa Balita Live, Santos Cortez mula RMN Zamboanga. RMN Report. Namataan umano ang Jordanian journalist Baker Atiani na nagpa-firing kasama ang mga grupo ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ito ang impormasyong natanggap ng RMN Zamboanga sa isang reliable source. Ayon pa dito na sa mismong kampo umano ng Abu Sayyaf namataan o nakita si Atiani at mabuti naman umano ang pakikitungo nito sa mga bandido. Samantala, kinukumpirma naman ngayon ng otoridad ito nga mga lumalabas na balita. Kung matatandaan, Hunyo 11 taong 2012 nang umano'y binihag si Atiani kasama ang dalawang Filipino crew sa probinsya ng Sulu. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mga kasama, tiniyak po ni whistleblower Rodolfo Jun Losada na hindi niya tatalikuran ang kasong graft na inisinampa laban sa kanya. Ito po ay kasunod ng pagpapaaresto kay Losada ng Sandigan Bayan kaugnay ng pagkakasangkot sa questionable leasehold rights grants nang siya'y pangulo pa ng Philippine Forest Corporation noong 2009. Nilinaw ni Losada na hindi siya nagtatago sa batas kundi sa mga banta sa kanyang buhay at seguridad ng pamilya. Yan ay dahil na rin anya sa mga umaali-aligid na armadong lalaki sa ng bahay nitong Sabado at Linggo kahit nagdesisyon siya magpasaklolo muna sa mga madre. Binanggit naman ni Losada na hindi pa niya alam kung kailan matatapos ang usapin na ito maging kung hanggang kailan siya mananatili sa kanyang kinaroroonan. Ang malinaw lamang anya ay hindi nagbabagong kanyang kagustuhan na tumistigo laban sa matiwaling sangkot sa isyu ng NBN City Edil. Sa mga report natin, Pinoy walang birthday leave. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Magiging abala si Pangulong Noynoy Aquino sa Palasyo ng Malacanang sa mismong ika-53 kaarawan niya ngayong araw na ito. Ito ang inihayag ni Communications Group Secretary Ricky Carandang kaugnay sa gagawing paghahanda ni Pangulong Aquino sa kanyang kaarawan. Ayon kay Secretary Carandang, isang ordinary working day lamang para sa Pangulo ang kanyang kaarawan dahil may nakatakda silang cabinet meeting mamayang hapon. Ang wish naman ni Carandang para sa Pangulo ay muli niyang maranasan ang mamuhay bilang isang simpleng mamamayan na hindi na niya naranasan simula nung malaklok sila sa Malacanang. I wish for the President that he again is able to experience the simple pleasures of an ordinary citizen that he has not been able to experience since he took public office. That is my wish for the President. It's a working day. We have a cabinet meeting. It's, as far as the President is concerned, it's just another ordinary working day. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Gastos naman sa ginanap na mock poll sumabot sa 4 na milyong piso. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Aabot sa halos 4 na milyong piso ang nagastos ng Commission on Elections sa ginawang field testing at mock elections gamit ang automated election system. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang 1,858,800 ay inilaan sa mock elections habang ang 1,924,000 naman ay para sa field testing. Ipiniwanag ni Jimenez ang halaga ay napunta sa transportasyon ng mga elections para paraphernalia at mga taong kasama, lugar na pinagsagawa ng mock polls at para sa produksyon ng balota na ginamit sa mock elections. Layunin aniya ng field testing na masuri ang kakayahan ng mga PCOS machines sa makapag-transmit habang ang mock elections naman ay upang makita ang mga problemang maaaring makita sa araw ng eleksyon. Kaugnay ito, sinabi ni Jimenez na hanggang ngayon ay wala pa ring desisyon ng COMELEC and Bank kung magsasagawa ng isang mock polls sa gitna rin ng panawagan ng iba't ibang sektor. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Isa pang sospek sa Maguindanao Massacre na aresto. Kasama natin sa balita live, Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. RMN Report.
Arestado ang isa pang suspect sa Maguindanao Massacre. Ito ay nangyari kahapon dyan sa bayan ng Datuudin, Sinsuat, Maguindanao. Kinilala ni Army Colonel Dixon Hermoso, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division, ang naarestong suspect na si Nasser Gia, residente ng nabagit na bayan. Isinuplong ang suspect sa mga otoridad, kaya ito ay nahuli. Naaresto si Gia sa bisa na rin ng warrant of arrest na may patong sa kanyang ulo na nagkakalaga ng 250,000 piso. Nasa kustodiya ngayon ng Maguindanao PNP ang nasabing suspect sa Maguindanao Massacre. Kasama mo sa RMN Cotabato, Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Arraignment sa kaso ni Coco Rasuman hindi naman matutuloy. Kasama natin sa Balita Live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Hindi na naman natutuloy ang nakatakda ng arraignment sa kaso ni Coco Rasuman ngayong araw dito sa Cagayan de Oro City. Sinabi ni City Chief Prosecutor Fidel Macauyag na ito'y dahil kailangan pang resolbahin ang mga pending motions sa hinahain ng Defense Council. Ito'y ang mga motion to quash at motion to reconsider probable cause. Mag-file din ang defense na motion to consolidate all cases na naisampal laban kay Rasuman na ibig din sabihin ay pag-iisahin na lang sa isang korte ang mga kaso ito indicated estafa. Sa ngayon ay mabot na sa mahigit 30 kaso ang naisampa sa City Prosecutor's Office. Ito pa lang ang umabot sa korte. Hindi rin masasabi ng Prosecutor's Office kung kailan talaga ang arraignment dahil depende ito sa korte kung kailan ito magdidesisyon. Pinangangambahan din ng City Chief Prosecutor Macauyag na maaring madismiss ang kaso ni Rasuman. Si Rasuman ay naharap sa kasong syndicated estafa dahil umano sa pyramiding scheme. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Superintendent Marantan nanindigan pa rin shootout yung Atimonan incident. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Muling nanindigan si Police Superintendent Hansel Marantan na lehitimong shootout ang nangyari sa Atimonan, Quezon. Aniya sigurado siyang galing sa loob ng SUV ang balang tumama sa kanya. Pinutunayan umano ito ng isang saksi na sinabing nakita niya ang isang pulis na nakasibilyan na bumagsak bago ang shootout. Siya anya ang naturang pulis na binabanggit ng saksi. Anya pa na maliban sa pagiging missing link sa RCBC massacre, marami na umano nailigpit ang Vicsiman Group pero hindi umano nakakasuhan ang mga ito. Ginawa ng opisyal ang pagbubulgar dahil sa maling paratang na kanyang naranasan na sumira ng kanyang imahe. Kasama mo sa Campo Crame para sa DXL 558. Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo Mission 2013. Boboto ako. Kandidatong mayor sa Batarasa pumanaw na. Anak posibleng pumalit. Para sa Mission 2013, kasama natin si Pedi sa bando ng RMN Palawan. RMN Report. Pumanaw na makalawa ng umaga ang isa sa mga kumakandidatura sa pagka-alkalde ng bayan ng Batarasa dito sa lalawigan ng Palawan. Ang kasalukuyang vice-alkalde ng nasabing munisipyo na si Batarasa Vice Mayor Antonio Sadungdong ay pumanaw dahil sa komplikasyon nito sa kidney na binawian ng buhay sa RTN Hospital. Si Vice Mayor Sadungdong ay nasa ikalawang termino na bilang vice-alkalde ng Batarasa, Palawan at ngayon kumakandidato na sa pagka-mayor ng nasabing munisipyo sa ilalim ng Partido Pagbabago sa Palawan o PPP na magiging kasangganisana ng asawa ng kasalukuyang alkalde ng bayan ng Batarasa na si Mayor Abi Iba. Sa ngayon ay sinabi ng ilan sa mga malalapit na kaibigan ni Sadungdong na posibleng pumalit sa kandidatura ng namayapang opisyal ang kanyang anak na si Jerome Sadungdong para alkalde ng Batarasa, Palawan. Samantala sa ngayon ay nananatiling tahimik pa ang mga kandidato dito sa lungsod ng Porta Princesa at lalawigan ng Palawan kahit nalalapit na ang 2013 midterm election. Kasama mo sa DWAR, RMN Palawan, Pedi sa bando, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Bagyahong magiging maulap ngayon sa buong bansa natin kung saan ilang parte pa rin ang makakaranas ng, minsang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, mga kasama, mga lugar pong ito ay ang Bicol, Silangang Bisaya at ang rehiyon ng Caraga, Davao. Ang temperatura, Metro Manila, 22 to 32 degrees Celsius. Ang araw po'y sumikat na alas 6:22 na umaga at lulubog naman alas 6:58 ng gabi.
RMN News Negosyo. Nilipaso ng Provincial Local Government Unit ng Ifugao ang kanilang panuntunan sa pagtanggap ng mga trabaho sa mga kapartner nitong mga agencies. Base po sa Executive Order No. 102 na pinirmahan ni Governor Eugene Balitang, dapat detalyado na ang job order sa national government agencies, public schools at municipal governments para agad mapunan ang mga kakulangan sa manpower. Ayon kay Balitang, makatulong ito sa pag-angat ng lokal na ekonomiya, maayos na serbisyong pangkalusugan sa edukasyon at iba pang serbisyo ng gobyerno. Magiging malakas din kasi anyang manpower o ang trabaho ng bawat isa sa isang ahensya. Mission to RMN News Abroad. Siyamho ang patay sa naganap na lindol at tsunami sa Solomon Island. Kasama sa mga namatay ay isang bata at 5 matatanda. Sinasabing marami pang nawawala matapos gumuho yung daang-daang kabahayan roon. Dahil na ang halos na trauma na hong yung mga taga Solomon Islands at ayaw pang bumalik sa mga ito na kanilang mga tahanan. Noong 2007, isa ring magnitude 8 na lindol ang tumama doon sa nasabing isla na sinundan rin ng tsunami kung saan 52 naman doon ang mga namatay. Ang mga kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Biyernes na, February 8, 2013. Sa mga taga Rojas, susunod na po dyan sina kasamang Joven Anisco at Jessie Liege sa RMN News Diretso Balitang Rojas sa DYKR 1161. At ganun din, happy 3rd anniversary sa RMN Palawan, DWAR 103.9. Happy birthday, Mr. President. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Obera. Ito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:17 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape pero hindi